Ayun po, meron po akong, nakitang, video ni Kulaong, edited video. It means, na-crop na siya, na-splice at, in-upload. Kaya lang meron 'tong ano, may background music 'to, tinanggal ko kasi may copyright. Ngayon, pakinggan po ninyo yung sasabihin dito ni Kulaong, pakinggan po ninyo, Alam mo, hindi ko alam kung anong naging galit niyo sa akin. Bakit niyo ako binawalang yan? Di ba? Hindi ko alam kung inggit o may nagbabayad sa inyo. Pero lahat naman yan, pagdudusahin niyo. Ako, yung mga pagkakamali ko, pinagsisihan ko. Nagdusa nga ako sa isang bagay na hindi ko naman ginagawa eh. Nakakulong nga ako sa mga bagay na hindi ko naman ginawa. Pero siguro parte yun para isama yung pamumuhay ko. Parte yun para maging maayos at ng buhay ko. Di ba? Hindi ko alam. Wala naman akong natatangkaan sa buhay ko na inargabyado ko. Ako laging inaargabyado eh. Di ba? ayan. So, eto Kulaong, tingin mo ba hindi pang-aagrabyado yung ginagawa mo? Kasi maliwanag na niloloko mo yung mga manonood mo. Maliwanag na ikaw ay, may niloloko diyaan sa mga kataga mo na yan. 'Di ba sabi mo Kulaong pumunta ka ng cybercrime? 'Di ba Kulaong yan ang sabi mo, pumunta ka ng, cybercrime. Bakit hindi mo ni-report yung sarili mo? 'Di ba? Ba't di mo ni-report yung sarili mo doon? Kung malinis ang konsensya mo, kung wala kang inaagrabyado, bakit hindi mo i-report yung sarili mo doon na meron kang pinagsasalitaan ng hindi maganda na maliit na tao? Meron kang pinagsalitaan ng mga anak ni Makagago, anak ni Mighty Manong, ng hindi maganda. Meron kang pinagsalitaan na asawa at ina ni MG. 'Di ba? Ba't hindi mo yan hindi mo yan sinumbong doon sa pangalan nito sa cybercrime, 'di ba? Yan ang isa sa mga kumbaga katarantaduhan na ginagawa mo. Dapat sinuplong mo yung sarili mo doon. Ngayon, yung sabi mo na mga kaso na hindi mo naman ginawa, sinong gago? Eto, sinong gago na tao ang papayag na makulong ka ng 3 taon, 7 buwan, sa kasalanang hindi mo nagawa? Putya ko sa akin mangyari yun. Gagawin ko ang lahat para maipakulong din yung mga tao na gumawa sa akin yan. Pero Kulaong, ikaw lang yung pinakamakapangyarihan, may palaisdaan sa Isabela, maraming lupain sa Ramon, may bahay sa Ramon, Isabela, maraming negosyo, pinsan ni BBM, tita mo si Imelda Marcos, pero pumapayag ka na ikulong ka ng walang kasalanan. Ako siguro makulong ako isang araw ng sa krimen na hindi ko naman ginawa, ay talagang magwawala ako. Talagang gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Kung kailangan kong ibenta ang brief ko na butas, gagawin ko. Para maipakulong lang yun na merwisyo sa akin. Pero si Kulaong na napakamakapangyarihan ng mga taong binabanggit, binigyan ng Jaguar ni Vice Mayor Benjo Bernabe, pero tinanggi. Pero mo pumayag ka na makakulong ka ng ganong katagal. Diba? Diyos ko, Francis Leo Marcos ka, pumapayag ka na matukmul lang. Tinutukmul ka lang namin dito. Diba? Diyos ko. Kung ako yung nasa kalagayan ni Kulaong, hindi ako papayag na tutukmulin nyo lang ako. Pero ikaw Kulaong, tukmul na tukmul ka. Doon kay Kenneth o kay Paul na nagpanggap na Pudginius. Kay Pudginius nga lang, di ba, hirap na hirap ka para malaman lang kung sino talaga si Pudginius. Wala ka Kulaong, wala.
Wala kang bearing, wala kang bitaw, wala kang bayag, duwag ka. Pinuntahan ka na nga ni makagago sa mismong subdivision mo, pinagtaguan mo. 'Di ba? Wala kang kahit anong maipagmamalaki dito sa SOCMED, Kulaong. Lusaw na lusaw ka, mahuhuyo ka pa. Eto may post si Dasabi Filipino Lawyer. Ito po, Sabi Filipino Lawyer. Sa kanya ko nakita yung post na yan ng video ni Kulaon. Ngayon, ito po ang post ni Dasabi Filipino Lawyer. Nakalagay dito, ang sabi po dito, bayaran mo utang mo sa pamilya ng Bose Philippines. Yung Bose Philippines, yan po yung mga sound system, mga electronics company. Yung BOSE, Bose. Magaganda ang mga speaker na tinitinda niya, yung mga equipment, sound equipment, magaganda yung tinda niya. Ayan. At sabi pa dito, at tigilan mo ang paggamit mo sa pamilyang Marcos. Maging totoo ka sa sarili mo. Hindi ka Marcos, hindi ka trilyonaryo, at hindi ka tao. Walang naiinggit sa'yo. Huwag mo pagaanin ang buhay mo sa pamamagitan ng panloloko. Tanggapin mo na hindi nagsisinelas ang nanay mo. That's all. Hindi prinsesa nanay niya. Diba? Kulaong, kung gusto mo talaga na hindi ka makatanggap ng pamumuna, hindi ka makatanggap ng masasakit na salita sa iyong buhay, tigilan mo pangloloko sa mga tao. Tigilan mo pagpapanggap na Marcos. Kasi katulad niyan, yung araw-araw lang na ginagamit mo ang pangalan na Francis Leo Marcos, panloloko yan. Diba? Niloloko mo kami. Bakit? Pinanganak ang Norman Mangusin, wala namang legal basis ang iyong pagpapangalan ng Francis Leo Marcos. Hindi ka naman talaga Marcos, kahit anong DNA pa gawin natin dyan, di ka naman talaga Marcos. Wala namang Marcos na ganyan ang ilong. Wala namang Marcos na ganyang kasunog. Wala namang Marcos na ganyang kapangit. Diba? Kaya kami, alam namin na hindi ka Marcos. Diba po? Walang Marcos na ganyan. Na naghihingalo yung Ford Expedition. Kapag pinaandar na ganun parang yung starter malalansag. Diba? Walang naiinggit sa'yo, Kulaong. Kami ba'y maiinggit sa'yo? Nakakulong ka ng 3 taon at 6 na buwan o 7 buwan? Kami ba'y maiinggit sa'yo? Na araw-araw kailangan mong manloko. Kailangan kang tarantaduhin sa mga live mo para lamang kumita. Kami ba'y maiinggit sa'yo? Tinanggi ka ni Amy Marcos. Tinanggi ka ni PBBM. Pinapakulong ka pa ni Madam Imelda Marcos. Pinapaimbestigahan ka at fraudulent ka daw. Nagpapanggap kang anak ni Pacifico Marcos. Yan ba'y kainggit-inggit? Yung mga nilalamunan mo, libre lang naman yun sa casino. Yung nilamunan mo nitong nakaraan sa Shakey's, sa may 17 miles, dyan sa may Alabang Zapote Road. Shakey's. Abay, nakakakain din kami dyan sa Shakey's. Mas maganda pa nga yung dinadrive sa'yo ng mga ibang viewers dito sa iyo. Yung binadrive mo, bulok na Ford Expedition. Yung iba dito, mga nakatakoma. Yung iba dito, mga yung mga brand yung sasakyan na EV. Mga Tesla na dinadrive. Ikaw, dinadrive mo, kakarag-karag. Sino mainggit sa'yo? Saka alam mo, Kulaong, ako never ako nakaramdam ng inggit sa ibang tao. Kasi alam niyo po, kanya-kanya tayo ng ng blessing na matatanggap. Maaring mauna ka, mauna ako, pero lahat tayo magkakaroon. 'Di ba?
Yan ang hindi ko na ano, yung inggit. Hindi ako man lang nainggit sa iba. Ewan kung bakit. Hindi ako nakaranas ng yung mainggit sa kahit sa mga kasi siyempre nakikita ko mga kaklase ko, may mga sariling bahay, nagpapa-blessing, kinakasal, nakabili ng, sasakyan, mga gano'n ba. Pero ako, hindi ko ano 'yan, yung ako nakita ko lang ila-like ko pa, pupusuan ko pa, iko-congrats ko pa. Iaano ko pa 'yan, ko-congrats ko pa, babatiin ko pa. Hindi ako yung kamukha nung iba na magla-like o kaya makita lalagpasan, hindi man lang magre-reaction. Hindi ako, talagang ano 'yan, aanuhin ko pa 'yan at, pupurihin ko pa. Congrats, nakatanggap na po kayo ng ano, ng ganyan. Congrats tol, congrats classmate. O kunwari meron akong classmate, nakapunta ng, saan ba nakapunta, Amerika yata 'yun, oh, binati ko. Hindi ako naiinggit, eh, hindi ako naiinggit talaga sa gano'n. Kahit anong matanggap ng ibang tao kasi alam ko ang Panginoon bibigyan ka rin naman niyan, hintay ka lang, 'di ba? Hindi totoo yung sinasabi ni Kulaong na siya, kaya siya pinakulong ng Diyos, hinayaan ng Diyos na makulong siya para daw makita niya yung all walks of life. Hindi po totoo 'yun. Ang Panginoon natin mahal tayo, hindi niyan gugustuhin na maghirap tayo. Hindi niyan gugustuhin na makulong tayo ng 7 buwan, ay ng 3 taon at 7 buwan. Hindi po Diyos yung gagawa ng kapahamakan ng tao. Pinarusahan ka, Kulaong. Yun ang totoo niyan. Hindi totoong sinasabi mong all walks of life maranasan mo. Katarantaduhan yan, Kulaong. Alam mo, ikaw, Kulaong, kung ako sa'yo, kung ayaw mo na mabatikos, kung ayaw mo na mapansin dito sa SOCMED, pinakamainam niyan, huwag kang lumabas ng bahay. Huwag ka ring magpakita sa SOCMED, diyan ka lang sa loob ng bahay mo, pustahan tayo. Kulaong, try mo, 1 buwan, diyan ka lang sa bahay mo. Tatahimik ang buhay mo. Tatahimik, pustahan tayo. Kulaong, try mo 1 buwan na hindi ka lalabas, tatahimik ang buhay mo. Wala kang iintindihin kundi matulog, kumain. Diyan ka lang, sa loob ka lang ng bahay. Papabilin mo lang si Casper ng lutong ulam. Hindi ka maglo-load sa cellphone. Hayaan mo na, wala kang data. Huwag kang mag-SOCMED. Huwag ka rin tumingin sa YouTube, sa Facebook. Giginhawa buhay mo. Matatahimik buhay mo. Yung giginhawa, hindi ka yayaman kasi hindi ka na makakapangloko eh. Yung sinasabi kong giginhawa buhay mo, kasi sa salitang Ilonggo, yung ginhawa, sasabihin nila, hindi ako makaginhawa. Ibig sabihin nun, makakahinga. Makakahinga ka, Kulaong. Kasi at least kahit 1 month, may peace of mind ka. Yung gigising ka, tutulala ka lang sa langit. Bago ka matulog, titingala ka sa buwan. Pagising mo nun, peace of mind ang mararamdaman mo. Bakit? Wala kang iniisip na mumurahin mong mga tao. Wala kang iisipin na mumurahin mo na mga nagsasabi lang ng totoo sa'yo. Wala kang iisipin na kaso na sinampa sa'yo ni MG. Kasi hindi ka makakabalita eh. Ang tanong, kaya mo bang gawin yun? Ang ginagawa mo nga, di ba? Kaya mo sinagot si MG, kaya mo pinatulan yung mga binulgar sa ni MG ay for the clout. For the clout ka eh. Di ba? So ang talagang gusto mo ay mapansin, magpapansin. Mag-astang mayaman, astang Marcos, astang makapangyarihan. So, ang kapalit niyan talaga, mababalahura ka talaga dito. Bakit? Kabala-balahura yung ginagawa mo. Biruin mo yung nanay at ina ni MG, pagsabihan mo ng hindi maganda. Pati anak, dinamay mo. Kay Mighty Manong at kay MG. Tapos ine-expect mo yung mga tao na yon papalakpakan ka? Hahayaan ka lang? Ine-expect mo ba na kapag nagmura ka sa nanay ni MG, okay lang yun sa kanila?
Na-expect mo ba, dinamay mo pamilya ni MG? Iiyak lang si MG sa isang tabi at hindi man lang gagawa ng kahit anumang aksyon? Yun ang pinakamalaking pagkakamali mo, Kulaong. Dinamay mo ang pamilya ng mga taong nagsasabi lang naman ng totoo patungkol sa'yo. Yun ang pinakamalaking pagkakamali mo. Wala ka kasi nito eh. Hindi mo to ginagamit. Laging ito ginagamit mo. Damdamin. Diba? When intelligence is low, ano ba? When emotions are high, intelligence is low. Tama ba? Tama yata eh, no? When emotions are high, intelligence is low. Diba? Yan yung ano eh, yan yung nakapagpahamak sa'yo. Yung bunganga mo. Kung sino-sino kasi ang pinagpupuputak mo dito. Oh. Diba? Kaya yung sinasabi mo na naiinggit sa'yo, na sabi mo, may naiinggit sa'yo? Walang naiinggit sa'yo, Kulaong. Kung hindi ka nagpapanggap na Marcos, tahimik buhay mo. Yan ang isa sa mga isa sa mga nagpahamak sa'yo eh. Yun po talaga nakapagpahamak sa kanya. 'Di ba? Yung ang dami mong nilokong tao, ang dami mong inutangan, ang dami mong naperahan. Tingin mo ba talaga yung mga taong yan hindi kikilos para makabawi sa iyo? Kung hard-earned money nila yung nakuha, ano ba kala mo? 'Di ba? Biro mo pinapagaan mo buhay mo sa pamamagitan ng panloloko. Pero yung asta mong mayaman, mismong pamilya mo ang nagbubuking. Bakit? Biro mo nag-birthday si Nay Remy. Alam niyo nung nakita ko yon, sabi ko, ano ba yan? Di man lang binati ni Kulaong live sa kanyang live stream, di ba? Naka-live siya noon, ilang live siya nung araw na yon. Facebook at YouTube nagla-live. Hindi man lang binati yung nanay. Tapos nakita ko yung nanay, nagsasayaw siya kasama yung kasi nabura na sa nabura na sa yung Food Genius vlog na FB page. Nakalagay doon sa yung litrato, nakita ko si Nanang Reme, hindi naman nakapaa, syempre birthday 'di ba? Naka-sandals naman. Pero yung kanilang pinagsasayawan lupa ang sahig. So ibig sabihin, hindi nakakaaluan sa buhay ang talagang totoong pamilya ng isang Francis Leo Marcos. Kasi 'di ba, kung warit ang nanay ko'y prinsesa ng Cordillera, apo ni Lolo Jose na napakayaman, hindi ako papayag na ang nanay ko magbe-birthday sa lupa. Ang sahig ay lupa. Aarkila ako ng magandang pavilion sa subdivision o sa restaurant na maganda, papaayos ko. Tapos papahatak ko sa nanay ko yung yung 100,000, yung hinahatak na gano'n na pera sa cake. Money cake ba tawag doon? Hinahatak na ganyan, 100,000. Tapos yung cake kasi laki ng tao. En grande. Patutugtugin ko si Junela. Tapos may lechong baka, may lechong baboy, catering, 2 catering kasi hindi kakayanin yung kukumbidahin kong mga politiko, mga makapangyarihang tao. Si BBM papupuntahin ko, si Imelda Marcos papupuntahin ko sa birthday ng nanay ko, prinsesa ng Cordillera, di ba? Pero si Kulaong, biruin mo yung nanay niya, nag-birthday. Ang sahig, lupa. Diba? Huwag ka kasing umastang Marcos, Kulaong. Yan ang nagpapabaon sa'yo. Yung kaka-shoutout mo ng mga kilalang tao, yun ang nagpapabagsak sa'yo. Siguro pwede ko naman ang sabihin to kasi lalabas at lalabas na rin naman to
soon. Hindi natin alam kung kailan, pero meron na pong tao na nakausap ang isa sa mga kapamilya ng Arce. Arce Dairy. May nakausap na sa Arce Dairy. So ngayon, tignan natin kung ano ang magiging mangyayari dito. Kasi nga po, kino-call out natin ang Arce Dairy. Nung isang araw, bibili sana ako nung nasa grocery kami. Bibili sana ako ng Arce Dairy, kaya lang naalala ko, sabi ni Kulaong, kasosyo siya dyan. 35% daw sa nanay niya, 65% sa mga Arce. Sabi ko, hindi na ako bibili ng ice cream na chocolate na na Arce Dairy. Kasi hindi ako kumakain na ibang flavor ng ice cream yung mocha pwede, mocha naman kasi may chocolate yun. Pero ako talaga favorite ko chocolate ice cream lang. Tapos, 'di ba, bibili ka nun, tapos parang pinayaman mo pa pala si Kulaong nun kasi Arce Dairy, kasosyo daw siya. 'Di ba? Tignan natin kung ano ang magiging sagot po dito ng Arce Dairy kung talagang pararatingin po sa kinauukulan. Kasi alam niyo po, nasisira po yung negosyo niyo dahil lang nagpo-portray na may-ari ng Arce Dairy ay isang kriminal, Kulaong, Norman Mangusing. Sinusuka ng mga Pilipino. Nagpapanggap na Marcos, 'di ba? Kaya nung nakita ko yung Arce Dairy, sabi ko, hindi na ako bibili. Actually, nandito yung, nandito sa cellphone ko na ginagamit yung video ng Arce Dairy. Mamaya, pagkatapos kong mag-record, papakita ko sa inyo. Sabi ko, hindi na ako bibili nito kasi baka yumaman pa si Kulaong, siya daw may-ari ng Arce Dairy. Si 35%. Diba? Kaya, Kulaong, kung ikay bumabagsak ngayon at ikay nagpipilipin loop sa mga kaso na dinedemanda sa'yo, pasensya ka, di ka na nahimik